about my ways. Pero may pamamaraan pa rin ang Diyos. Paano ka? Anyway, ito po yung dalawang story po. Basta ho, kami ay binigyan sa District of Manila, binigyan po kami ng award ng family po namin. Ng most model family. Pero nag-isip ako, kung alam lang ng organizer na ako ay laging nasa red line, hindi pwede kami maging model family. Ang kilala nila, ang ate kong mongha, ang kilala nila, yung dalawa kong kapatid na seminarista, ang kilala nila, yung the rest ay membro ng SFO. Yung SFO ay Secular Franciscan Order. Yung pangatlong order na tinatag ni St. Francis for lay people. It's an order. Kaya po, ano rin yun po, ang parang kanyang mga documents ay from the Vatican pa rin. Kasi ang tatlong order po tinayo ni St. Francis. The first order, yung mga kapakian. Tapos yung second order, yung mga kamadrihan. Saka yung lay people, na pwedeng mag-asawa, lahat-lahat. Yan yung mga kasalan po yun. Third order. Kung alam lang ng organizer, hindi kami magiging model family. Diba? Tama po ba? Oh. Ganito po ako kasi nag-aalaga rin po ako ng kalapati. Pero hindi pa mababalipad yung mga kakanta. Laging ninanakaw po yun. Laging nauubos yung kalapati ko, nauubos yung allowance. Kasi pupunta ulit ako sa Arangke, alam yung Arangke Market? Para bumili ulit ng kalapati, para meron ulit ako. Pero laging ninanakaw. Hindi pa pwedeng ganito. Ninakaw po rin kalapati nila. Pero hindi pa natatapos po doon. Pag minadaan akong radyo, dinadamay ko yung radyo nila. Kaya pagpasok ko ng bahay, kalapati nila, pati radyo nila, sarang yung paggamit. Pero sabi ko, to restore the ways of God. Kung alam nila, hindi kami magiging model family. Nakita ko kapatid ko, siya may dala ng chalice. Anyway, basta nag-struck yung message ng Diyos. He will reveal Himself in the proper time. In spite of your sinfulness and infidelities in life, until now, He will continuously reveal Himself to all of us. Naniniwala po kayo? Eh kahapon na, gumawa ko ng kasalanan eh. Pero nandito pa rin ang Diyos. Sinners and saints alike, patuloy ang grasya ng Diyos. Bakit ka? Hindi niya pwedeng itakwil tayo. Yun ang kahinaan ng Diyos. Ang tinatakwil ng Diyos ay ang kasalanan. Pero the mere presence of yourselves, ourselves, hindi niya pwedeng i-deny. He cannot deny Himself for being a good person, for being a good God sa buhay natin. Next. He gave us a full new life. The restoration. Sino umatay ng Easter time? The Holy Week and Easter time. The Lenten season and Easter time. Madali na po yan. Ikot na tayo. Next. Papaliwanag ni Mami ako. He. Next. And who is Jesus Christ? Okay na po yun. Next up po yan. Ito po yung biblical sense. He is the Son of God. Sino pong mayroong rejection? Violent rejection. He is the Son of God. Makikita po natin yan sa 10. Sa lahat ng synoptics. But sa Old Testament, makikita niyo po yung proclamation, especially in the book of the prophet Isaiah. Doon yung makikita ang lahat ng proclamations about the coming of Jesus Christ. One of the 4 major prophets sa Bible po. Next. He was not just an ordinary person. Pero ito po, malaking question po ito eh. Next po, may susunod po dyan. Buddha, si Socrates, hindi po si Bishop Pluto ha? Yes, yun si Bishop Socrates. Ito po mga taong ito,
ay very intelligent persons. Merong revelation sa kanila ng pagiging mababait, pero hanggang doon lang. Hindi sila nag-transcend. They never go beyond the spirituality and the realms of God. Nahinto lang sa kanilang idealism ang mga taong ito. Lalo-lalo na po yung, siyempre, iba yung paniniwala natin. In their own context, itong Buddhism, meron silang right. In their own context. Kaya nga po, hindi naman pwede silang i-judge. Kaya nga po, ang Catholicism, ang meaning po ng Catholicism, ay universality of faith. Ito po yun. Pero ito, sinarado po nila ang kanilang idea in one box. This is the real one. Ito po yun. Ang philosophers naman po ito. Madali na po yun. Next po, next. Jesus. Naniniwala po kayo dito? Yes or no? Was Jesus more than a just great religious man or a moral teacher? Meron po kami tinatawag, meron mo sa medieval time po, sa medieval time, may tinatawag pong Bishop Arius. Ang kanyang argument about the presence of God, the person of Jesus Christ, he is just only a man. Yung kanyang argument. Sa isang council, isang simbahan, pinagtalunan po ito. Kaya nga po, ang tawag sa kanya, kasi negative ang dating niya sa pagiging person ni Jesus Christ, ang tawag sa kanya, Arianism. Yung Arianism pong ito po ang kinakategorian ng simbahan, ng Catholic faith, sa kapatid nating INC. Alam niyo yung INC? Pag nakakuha kayo ng report card, pag hindi kayo nagsubmit, INC. Di ba? INC nakalagay doon, incomplete. Di ba? Ibig sabihin, hindi ko ginajudge, no? Pero, hindi lahat kasi ang nagsasabi, sabi nga po sa Book of Isaiah rin, hindi lahat nagsasabi na Panginoon ng Panginoon ay masasamba. Kaya nga po tayo nandito, para magkaroon tayo ng know-how. It's not only about your personal experience about God. Kasama rin po dito yung intellect. Paano makilala. Kaya po sa book of, sa letter of Paul to the Romans, kaya nga sinasabi, in order to know, I beg you, my brothers and sisters, in order to know the will of God. You have to go deeper about your way. Ito po yun. Kaya nga po, a religious man o a moral teacher? Ito ay, doon sa mga nakita niyo pong mga kilalang tao, yung Buddhism, Socrates, meron silang katangian the same with Jesus Christ. Next. How is Jesus different from them all? Nung mamatay ang mga three things that makes Jesus an absolutely unique figure. Nung mamatay ang mga taong ito, yung founder ng Buddha, si Confucius, yung sa Chinese, tapos yung mga yung mga yan, hindi sila nag-resurrect. Hindi niya nadala ang kasalanan. Naiwan ang issue among themselves. Pero meron sila mga ways na parang sinasabi natin, tatawag nila ito ng incarnation. Ang incarnation nila, pag ikaw ay lilipat sa butiki. Papayag ba kayo lumipat sa butiki? Sorry te ha. Malusog na ako, ba't lilipat ako sa... di ba? Maganda na katayuan ko sa buhay. Di ba? Ba't pa ako lilipat doon? Di ba? Para namang degrading sa akin.
Sa pagpapagal kong ito, ako lilipat lang after my life, lilipat lang ako sa ganon. No? Next. Para ma-end. His coming was expected. From the Old Testament, it was announced because of the fall of Adam and Eve, because they touched the tree of life. It was announced. Pero sabi po ng isang philosopher din, a religious philosopher, John Scotus, kahit hindi po nagkasala si Adan at Eva, siya ay mananatiling pupunta sa atin. Because he cannot deny himself for being a good God. At aalagaan tayo, aalagaan. His coming was expected. Kaya nga po, ang restoration, kaya makikita niyo yung method, how we pray. Makikita po natin yun, ang restoration po sa atin, paano tayo iligtas ng Diyos. From Old Testament to New Testament, how many generation ang pinagdaanan bago natin nakamit yung fall of Adam. Kung titignan niyo po yung usually, nagsisimba po ng simbang gabi, yung second day o second day ata po yun. Yung about the history of Jesus Christ, the genealogy of Jesus Christ. 14th generation, 3 times. Ganun po kahaba ang pag-iintay natin. Ganun na rin po yung, kung titignan nyo, mas lalalim po kasi pananampalataya, ganun rin po yung pag-iintay natin pag tayo ay nagdadasal. It was not given right away. Hindi mo marireceive right away yung prayer. Because dapat ma-scrutinize yung anong intention mo. May technique po. Huwag kayong maghingi ng malaki agad. Kasi hinihingi agad natin kasi malaki. Lord, may utang po ako, bigyan mo ako 30 bill. Paano makabasa? Humingi ka na ng piso. Ganun lang kasimple. Ganun ang ibibigay sa'yo ng Diyos. Huwag kang hihingi ng malaki. Tulad na may nangumpisal. Nagnakaw daw ng lubid. Lubid lang yan. Opo, Father, lubid lang po, pero sa dulo kalabaw. Diba? Huwag kang hihingi ng kalakihan. Yung tama-tama lang. Kaya nga makikita nyo kung kayo po'y nagbabasa talaga po ng Bible, makikita nyo the ways of God. Yung mga nag-impok during the time of Exodus, ng marami, hindi, kala nila marami silang nakuha. Pero eksakto lang sa kanila hanggang sila makatawid sa promised land. Hindi sila sosobra. Huwag kang hihingi. May nagdadasal, bigyan mo ako ng manika, humihingi sa nanay, manika. Galit na galit ang nanay, ayaw ibigay yung manika. No, sige na, bigyan mo ako manika. Hindi ko pwede ibigay sa'yo, lalaki ka eh. Humihingi tayo ng hindi karapat-dapat sa atin. Humingi tayo ng simple. Ngayon, humingi tayo ng simple, makapunta ng Dubai. Tingin nyo ba, simple po yung hiningi ninyo? Hindi. Pero anong pinagdaanan nyo bago dumating ang Dubai? The Old Testament and the New Testament. Bago nyo marating, parang prerequisite yun eh. Hindi ka pwedeng pumasa ng Chemistry 2, hindi ka pumapasa ng Chemistry 1. Diba? Dapat pumasa ka muna ng Chemistry 1. Diba? Sino bang mahilig sa chemistry po din eh? Wala nagtitimpla-timpla. Wala. Yung mga nagluluto, chemistry din ang tawag doon. Tinuruan din po kami magluto sa chemistry. Naalala ko po sa chemistry class po namin. Lahat na nakabasag na aparatos doon, ako po pinupuntahan. Kasi binabalik ko sa kanilang yung basag ay buong-buo na ulit. Kasi kinukuha ko sa kabilang cabinet. Alam nyo, kaya kong gawin. Next.
Ito po yun, the Old Testament and New Testament. Next. He came into the world to die. Babaguhin po natin ito, paparaphrase po natin yan. Siya ay nagpakamatay! Yan pagkakaintindi ko po. Pumunta sa dito para magpakamatay. Tama po ba? Di ba ang sa basic catechism po natin ay suicide is a sin. Siya ay pumunta para magpakamatay. Nagpakamatay nga siya. Diba? Ito po, para mas madali yung internet. He came into the world in order to save us. To give us new life. Kasi minsan, pag hindi nyo alam yung lalim ng to die, kaya titignan ng ibang mga pananampalataya, ay, ang kanilang pananampalataya, nagpakamatay. Hindi gagawin ng Diyos yan, magpakamatay. Diba? Ang gumagawa lang yan ay tao, kaya tama ang kanilang logic. Si Jesus Christ ay hindi tao, ay hindi Diyos, kundi tao. Ito po yung sinasabi po nila. Kaya nga po yung mga ibang sekta, paniniwala nila, siya ay hindi Diyos. Diba? Kaya nga yung, kung manonood kay Jesus of Nazareth, doon sa Passion of Christ, hindi siya naniniwalang kayang i-rebuild in 3 days. He's not talking about the physical church. It's talking about us. Ang naintindihan din natin, yung restoration of His life. In 3 days, I will have my new life. Pero ang hindi nyo nakikita, in 3 days, you will have our new life. Ang nakita agad natin, yung Jesus Christ, yung action ni Jesus Christ. But hindi mo nakita yung the meaning why He came to this world to die. Kaya nga mas maraming meaning po ito. He came into the world in order to save us, to give us new life. It is a sacrament. A sacramental death. A sacramental death for all of us. Kaya nga makikita nyo dito mga kapatid, hindi nyo makita dapat yung siya ay nabuhay. Ang makita nyo dapat, siya ay binigyan tayo ng buhay. The reason, we fail to see and experience the reason of God in our life. Ang nakikita nyo lagi, yung theory. But we never go deeper about the promises of God.